Hello Prowalas, mabuhay! This is Giselle Ortega and welcome back to my YouTube channel, and this is my review and analysis of Miss Grand International 2024. Hello po, kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. At syempre sa mga bago kong subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Giselle Ortega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell para updated kayo when it comes to maglabas ako ng aking mga video. Ayun, eto na nga, magre-review and analysis tayo dito sa nangyaring Miss Grand International 2024. Umpisa muna tayo doon sa kanilang production. Oh my God! Nakakakilabot ang bongga, LED, lahat. Sayawan, kabugan, rampahan, pakilala, talagang lampasuhan, talagang hindi lang seconds ang ibinigay sa mga girls para magpakilala, rumampa pa sila. Kumbaga, hindi na sayang yung mag-compete ka at nakita ka sa finals ng matagal. Hindi man ikaw mapasok sa top 20. O diba? Ang ganda talagang halos isang oras ang production. Kakaloka sana lahat ng pageant ganyan, no? Diba? Yung production halos grabe. Ang ganda, ganda, ganda. Amazing. Wala akong masabi doon sa opening production ng Miss Grand International. Talagang pinatunayan nila na sila ang the best production ever sa lahat ng pageant na nangyayari dito sa universe or sa international pageant. Sila ang the best production ever. Wala nang question dyan when it comes sa usapang production. Miss Grand, number 1. Ayan guys, punta naman tayo doon sa announcement of top 20. Dito talaga ako naloka, no? Yung announcement ng top 20, syempre, dito may mga listahan ako ng mga bonggang-bongga, ho. Syempre, announcement of top 20, si Thailand, ang syempre country of the year, ang power country of the year. So, automatic top 20 siya. So, si Thailand, Colombia, US Virgin Island, Malaysia, Mexico, Guatemala, El Salvador, France, Curacao, Spain, Paraguay, Japan, Brazil, India, UK, Dominican Republic, Indonesia, Philippines, Myanmar, Peru. Nakakaloka dito. Number 18 tinawag si Philippines. Yung malapit na mahulog yung dibdib mo sa kinalalagyan niya. Yung, eto na, yung isang ugat na lang yung yung natitira, malalaglag na. Mga ganong level, nakakaloka yung paghuli talaga. Ganon din yung nangyayari kay Michelle di doon sa top 20 sa Miss Universe. Ganon din sa bingit na rin ng nakakaloka talaga. Mapapaganon ka na lang talaga, nangangatog ka na sa kaba at saka sa inis at saka sa yung mixed emotion ang mararamdaman mo. At ito pa ang natuwa ako, to 19 out of 20 na pumasok sa prediction ko, bongga, pumasok lahat. At si Venezuela lang ang natatanging nalaglag sa aking prediction at pumalit si Paraguay. Alam mo, originally list ko talaga itong si Paraguay sa top 20 ko. Pinalitan ko lang siya kay Thailand kasi alam kong si Thailand papasok sa mga. So, nilaglag ko si Paraguay. Pero tama nga din ako. Pasok talaga si Paraguay. At pinalitan na lang talaga siguro ni Thailand kasi siya ang people's choice or people's power country of the year. So, nilaglag na lang nila si Venezuela. Wala si Thailand. Ganon. Parang ganon nararamdaman ko. Pero tama pala ang instinct ko. Napasok talaga si Paraguay talaga sa top 20. At si Venezuela talaga yung wale sa usapan. Ayun. Din ang top 20 na swimsuit competition. Dito. Naloka ako sa swimsuit. Hindi ko bet ang music. Very sexy and hindi bubbly. Ano ba tawag doon? Hindi over... Basta hindi super
indak yung music. Ano ba tawag doon? Basta hindi siya nakaka-indak ng bonggang-bongga. Parang ang sexy ng dating ng swimsuit competition music. So, kailangan sabayan mo yun ng bonggang-bongga. Sexy ka rin ng mga pa-eksena. At nagawa yun ng mga ibang kandidata. Yung iba nag-overpower din. Ayun, nalaglag silang lahat. Nalaglag yung mga nag-overpower doon. Sila Japan, di ba? Sila, nag-overpower kasi sila doon kasi sa music kasi yun yung very, sexy yung eksena ng music. Parang malumayan. Malumanay. Ayun. Malumanay yung music sa swimsuit. So, dapat malumanay din yung pasarela mo. Hindi eh. Talagang palo kung palo. Sila Thailand, sila Colombia, sila US Virgin Island. Palo sila kung palo. Tingnan kung tuloy, nagkalaglagan tuloy sila. Kasi nga, siguro tinitest sila ni Mr. Nawat na kailangan sexy yung music. Magaling kayo kung upbeat ha. Pag sexy kaya magaling pa kayo. Parang ganun. Pero hindi ko bet yung music ngayon ha. So, ayun. After the swimsuit competition, ang nanalong best in swimsuit, si Brazil. Siya ang bongga. At ngayon, pumasok na sa top 10. Siyempre, voters na to, Indonesia, nanalo sa botohan sa People's Choice. Ano ba tawag yun? Basta ganun, People's Choice ang nanalo sa may bayad na botohan. Kaya pasok sa banga. Number 1, Indonesia. Number 2, France. Number 3, Myanmar. Number 4, Peru. Number 5, Spain. Number 6, UK. 7, India. 8, Brazil. 9, Dominican Republic. And 10, Philippines. Diyos ko, puriyagaba. Sa top 10, alam mo, nalaglag na yung puso ko. Sinalo lang ng ibang organs ko. Naiyak ako doon sa top 10 sa pagtawag na wala pa si CJ. Nalaglag na talaga sa kinalalagyan ko yung puso ko. Sinalo lang ng ibang organ. Nung tinawag si Philippines, ay hinagis pabalik. Nakakaloka, nakakaiyak, nakakaloka talaga yung moment na gano'n. Alam na alam ni Mr. Nawat kung paano tayo paglaruan. Alam na, hindi naman paglaruan. Alam na alam ni Mr. Nawat kung paano talagang malalag yung mga fans kung si Philippines pasok ba't wala pa mga gano'n. Alam niya kung paano tayo buduli. Nakakaloka. Diyos ko, hindi ko kinaya yung pang-10 talaga siya tinawag. Diyos ko, pero alam ko papasok sa top 10 si CJ. Kaya ayun. Ayun. Tapos after the top 10, syempre pinag-BE sila ng bonggang-bongga. Tapos, syempre, ang traditional speech ng violence, Stop War and Violence speech. Alam naman natin walang bearing yun. Basta lang pinag-speech lang sila doon. At ayun nga, one of the magagandang speech, Dominican Republic, Philippines. Yun lang. Nagandahan ko na speech. Pero alam kong walang bearing yung kaya hindi talaga ako umaasa doon. Tapos nakaputi silang lahat ng bonggang-bongga. After that, long gown competition. Diba? After the long gown, ito yung mga sunod-sunod na sila Brazil. Hindi ko bet yung gown ni Brazil. Black. Tapos parang hindi masyadong bongga. Ganon. Next, sino ang sumunod? Si Dominican Republic, isa sa magagandang gown. Isa sa pinakamagandang gown, Dominican Republic. Si India, ang ganda ng gown. Si Indonesia, ang ganda ng gown. 3 sila. And the rest ay so-so na. Dominican Republic, India, Indonesia. Si Spain, gusto ko rin yung gown ni Spain. Ayun. At saka, India, Indonesia, Dominican Republic, Spain. Yun yung mga bet kong gown doon sa top 10. Tapos, ito na, top 5 na. Diba? Nakakaloka. Tinawag. Best in long gown. Best in long gown, Ghana. Sabi ko, pasok naman talaga si Ghana doon sa best in long gown, doon sa preliminary competition. Kasi ina-award yung mga best in long gown niya at best in swimsuit. Doon sa preliminary pa yung nanggaling. So, that's why, pasok pa rin talaga si Ghana. So, ayun, tinawag ng top 5 at unang-unang tinawag si Philippines. Siyempre, naniniwala ang mga fans dahil sa speech at saka sa gown. Pero sa totoo lang, automatic top 5 din talaga si Philippines. Kay Mr. Nawat pa. Next, Myanmar. Wala ang problema doon. Nandun naman talaga siya.
Next, Brazil. Syempre, si Brazil kasi siya ang best in swimsuit, diba? So, talagang siyang pinakamatangkad sa lahat ng matangkad dyan sa Miss Grand International candidate. So, pasok sa banga na hindi ine-expect. Kasi walang nag-iisip si Brazil papasok sa 5 eh. Pang top 10, pang top 20 lang talaga yung mga radaran niya. Pero nanalo ng best in swimsuit. So, nandun siya sa nandun siya sa level ng top 5 talaga siya. Si India, no comment naman daw. Magaling naman talaga. And then, France. Ayun. Naloka ako. Hindi pumasok din Dominican Republic. Naloka talaga ako. Tapos si Spain. Hindi rin pumasok. Diba? Sabi ko sa inyo, walang bearing yung speech. Kasi kung may bearing yun, pasok sa Spain at saka si Dominican Republic. Walang bearing. Ayun, ito yung nakapasok. The top 5. Top 5 Q&A. Doon ako na eksena. So, advantage to ng first na makasagot. Kasi yung topic na babanggitin niya, syempre, hindi na yung babanggitan ng mga sumusunod. So, advantage siya, marami siyang topic na may isip at saka i-justify yung sagot. Ayan, tinapik nga ni CJ Opiasa ang stop war and violence. So, sa kanya na yun. At next, Myanmar, tinapik na ang Miss Earth. Kasi hindi niya pwede itapik ang stop war and violence kasi nagamit din ni CJ. So, i-depend niya yung kanyang Miss Earth na nakakaloka. Nakakaloka. Then, Brazil. Ano ba yung kay Brazil? Education. Ayun. Tapos kay India, ang ganda ng sagot. Tapos si France, naloka. Hindi alam anong isagot. O, di ba? Kasi naubusan na siya ng topic eh. Ano pa isasagot ni France? Yun yung disadvantage pag pang-5 ka tinawag. Maraming naghahanas. Kasi walang headphone, ha? Di ba kayo nanonood ng Miss Grand ever? Mula noon hanggang 2023, wala naman talaga silang headphone. Kaya lang nagka-headphone ng Miss Grand International. Di ba? Kasi manood kasi kayo ng pageant ng Miss Grand para alam niyo ang mechanics. O, di ba? Huwag kayong maghahanas-hanas na walang headphone. Kasi pag ikaw ang unang tinawag, advantage mo. Kasi ikaw makakapili ka ng maraming topic at i-justify mo. Kasi yung mga sumusunod, syempre, yung gusto mong itapik, halimbawa number 5 kang pinili, ayan pala yung tanong, syempre, stop war and violence. O yun, iisipin mo, maghanap ka ng sagot. Tinapik ni Philippines, bago na naman, ano na lang kaya? Ganito. Ganon. Mauubusan ka ng topic kung ikaw yung huling tinawag. Kaya si France, naanga-anga na doon. Kasi syempre, iba siguro yung pinaghandaan niya. Ayun yung disadvantage pag huli. Ang advantage, pag una ka, kasi marami kang maiisip na topic. Matalino ka naman, kaya kudos kay si Opiasa ng bonggang-bongga. Talagang, slay, ganon. Tapos, si India, walang duda. Kabog naman. Matalino kasi siya. Yun yung panlaban niya. Matalino talaga si India. Kahit sa mga pageant, basta made in India, brain. Mukhang walang putyo-putyo ang utak nila. Kakaloka sila. Ayun, ng bonggang-bongga. Ayun, at tinawag na nga ang mga PIP runner-up. Kinoronahan na. Tapos, kinoronahan na din si Japan as National Director of the Year. At silver si Spain at saka sino nga yung isa? UK, ayun. Silver na lang sila. Tapos, ayan, kinoronahan na ang 4th runner-up. Obviously, Brazil. Kasi nga, hindi naman bongga ang sagot niyang about education. Tapos, parang, natulala pa siya doon sa Kasi wala nga siyang natapik na. Parang, natapik na kasi ni CJ yung yung stop war and violence. Siyempre, nakapokus lang sila sa stop war and violence about question. Inatapik na ni CJ. Kaya lang uulitin niya para kumabog siya o ganon. Mas bongga naman si CJ. Wala na siyang maitapik. 3rd runner-up, France. Obvious naman. Dapat nga 4th runner-up siya kasi wala talaga siyang naisagot. Pero kabog kasi si France. Lamonera, kabugera. That's why. 2nd runner-up, Myanmar. Kung bakit naman kasi sa dami ng topic, Miss Earth pa talaga yung tinapik mo. Nakakaloka. Alam mo namang galit na galit si Mr. Nawat sa Miss Earth. Kasi doon galing si Mr. Nawat sa Miss Earth di ba pinagkaisahan nga siyang tanggalin doon ng bonggang-bongga. Pati bawal banggitin. Ayun. Doon siya galing tapos nitsupera siya doon ng bonggang-bongga. Kaya gumawa siya ng Miss Grand International na yan Ayan, nang dahil sa galit niya sa Miss Earth. Ayan, kaya Myanmar 2nd runner-up, sorry. Obvious naman, after the sagutan ng top 5, si Philippines talaga at si India ang mag-last to standing. At talagang kahit sa venue, kahit sa nanonood sa
television, sa cellphone, at kung saan pang social media platform, si India na talaga yung winner. Ayun, syempre hoping pa rin ako, predicted winner ko si Philippines. Syempre, Philippines pa rin ako, ng bonggang-bongga. Syempre, umaasa pa rin ako doon sa aking prediction, no? Di ba, na pagkatotoo, no? Di ba? At syempre, first runner-up nga itong si Philippines at si Miss India ang winner. Ito yung first runner-up na hindi masakit. Kasi deserving yung winner. Totoo lang. Kasi nung kay Nicole Cordobes, maganda ang sagot ni Nicole Cordobes kaysa kay Indonesia. Pinili lang talaga ni Nicole Cordobes sa Donald Trump against doon sa paniniwala ng mga judges na si Donald Trump yung pipiliing presidente. Kaya first runner-up lang talaga si Nicole Cordobes. Si Indonesia kasi sinagot niya si Hillary Clinton. Pasabog siya. That's why na si Indonesia nanalo. Tapos doon naman kay Samantha Bernardo, hindi rin naman ako nasaktan noon. Kasi I know. I know behind the scene what happened. That's why naging first runner-up si Samantha Bernardo. Charot lang. And then, eto, hindi masakit. Nasaktan na ako doon kay Nicole Cordobes, pero dito, hindi masakit. Kasi I know na nag-deliver si India. Face value, be. Questionin mo ba yun? Diyos ko. Kung ikaw yung owner, yun naman talaga yung pipiliin mo, di ba? Kung nagkamali sana, kung pumalpak sana siya, yun ang chance ni CJ na magkakaroon ng Golden Crown. Pero hindi pumalpak si India. Kasi pumalpak yung tatlo eh. Ano ba tawag doon? Si Brazil, si France, at saka si Myanmar. Pumalpak sila sa Q&A. Si India nakapag-deliver. Lusok, winner, crown. Congratulations, first runner-up, CJ Opiasa. Wala akong bitterness kahit konti sa puso ko. Siyempre gusto ko manalo si CJ, pero nung tinawag siyang first runner-up at winner si India, wala naman akong bitterness. Walang kaano-anong sakit na nadarama. Nalungkot lang ako ng very late kasi, kailan kaya natin makukuha ang Golden Crown? Diba? Ito ang pinaka-bongga at clean pageant ni Nawat. Sa totoo lang. Kasi yearly talaga may mga questionable doon sa si Myanmar first runner-up last year yun. Pero, at least si Peru nanalo kasi predicted winner ko si Peru. Tapos si Isabella Minin, wala namang problema doon. Basta, every year kasi medyo may talagang maninilot talaga dyan sa top 5 na hindi mo ini-expect pero nandun o ganon. So, okay lang. Ito yung hindi masakit. Nalungkot ako ng Beverly Light kasi sayang naman, kailan pa kayo natin makukuha ang Golden Crown. Pero ibibigay yan yung Mr. Nawat, tama na yung mga hanash and bashing. Stop na talaga, promise guys. Kasi nakikita naman natin yung transparency ni Mr. Nawat sa kanyang pageant. I love that. Mga issue niya, tapos at nakita naman natin, ibinigay kay CJ ang deserved niya na corona. At huwag na tayong humalas. For sure, mahal na mahal ni Mr. Nawat si CJ Opiasa. At oh my God, congratulations. Sobrang nakaka-proud. Nilaban tayo ni CJ at talagang hindi niya pinabayaan dalhin ang Pilipinas sa Miss Grand International na ibalik sa top, di ba, ng bonggang-bongga. Siyempre, 2020 pa natin na-experience yung ganyang level. Ibalik ni CJ yun at ang salamat talaga CJ. Salamat sa pagbalik sa Pilipinas sa Miss Grand International kasi ang hirap makapenetrate dyan. Kasi ang mga choices ng mga national director natin ipinapadala doon, parang ikaw lang ang tumama. Nakakaloka. Diyos ko, Poryagaba. Parang ikaw lang talaga yung tumama. Si Samantha Bernardo kasi inoffer niya yung sarili niya Hindi naman siya pinadala ng binibining Pilipinas. Inoffer niya yung sarili niya. Ako ang lalaban dyan. Di ba? Tapos si CJ, parang si CJ lang yung tumama sa mga offer nila, sa mga pinadala ng mga national director natin. Nakakaloka. Yung mga natin, dito sa Pilipinas, yung mga national director natin, hindi marunong mamili ng dapat ipadala doon. Yung mga leveling sana si Gio Piazza, mga ganon, Samantha Bernardo, mga leveling, mga ganon. Hindi yung nakakaloka. Magpapadala ko yun ng maganda nga, mahinhin naman. Pagpapadala na kayo na kabugay, ano ba tawag doon, yung trying hard, tapos aral na aral. Hindi nakaka-grand, di ba? Tapos pagpadala kayo, okay naman sana, maganda naman, kaya naman magpasarili. Kaya lang, hindi lumalaban yung parang, Diyos ko, yung performance parang, ano ba? Yung, basta,
hindi nagbibigay at hindi karapat-dapat mag-represent ang Miss Philippines sa Miss Grand. Kasi dapat emote ka dyan ng bonggang-bongga. Tingnan nyo si CJ Opiasa, di ba? Hindi man siyang pinakamaganda sa lahat. Umabot ng first runner-up. Bakit ang dami niyang nililigwak na maganda? O, di ba? Mga nakakaloka yun. Ganun sana. At eto lang napansin ko, ayaw ni Mr. Nawat ang mistisa. Nicole Cordobes, Samantha Bernardo, Elizabeth Clincy, Parul siya, CJ Opiasa. Tingnan mo, si Ali Forbes, yung 6 na babae na yan, third runner-up, second runner-up, first runner-up. Diba? Hindi mistisa, talagang pure Pilipina ng buong, si Parul siya hindi at saka si Elizabeth Clincy, pero yung cuties, yung nakikita mo sa quest nila ay very Philippines, o diba? So, yun, parang feeling ko yun yung bet ni Nawat na mag-represent ang Philippines. Yung Miss Philippines talaga, hindi yung mag-iisip kasi Miss Philippines ba to kasi mistisa. Ganon. Hopefully, ganon, no? Sa susunod na pagpili ni Mr. Arnold Bigafria, sana yung true Pilipina tapos may beauty Pinay na i-represent na tayo sa Miss Grand International at ang mga kabuga ng mga CJ Opiasa level. Diyos ko, ang dali lang. Pero, nalungkot ako sa part na wala na, next. Sino ba next na pwedeng kumabog kay CJ Opiasa? Yung leveling ng galing ni CJ, yung leveling ng galing ni CJ sa passerela, sa sa stage, sa Q&A, galing niya sa lahat ng aspeto. Galing niya magdala ng gown, kahit hindi bongga yung gown, na kaya niyang i-penetrate yan, kaya niyang pagandahin yung eksena. Ganon. Si CJ, hindi mo kailangan, kahit sabi ko sa inyo, gamitan mo siya ng basahan, kaya niyang diba? Ganon siya. Kaya, nangihinay lang ako sa part na yun. Pero, congratulations pa rin, Miss Rachel Gupta, Miss Grand International 2024 from India. Congratulations, you deserve it. Maraming salamat. At super love namin ang first runner-up, CJ Opiasa. I love you so much. Stay pretty at sana maging okay lahat ng mangyayari sa career mo bilang beauty queen. Sana maging mayabong ang iyong career ng bonggang-bongga. Salamat sa paglaban sa Pilipinas. Ikaw ang bumalik sa hype na yung adrenaline umaakyat sa puso ko. Ang galing-galing mo talaga. Salamat talaga ng bonggang-bongga. Kasi diba, ako kung hindi ikaw ang contestant, hindi ako uupa ng hotel na to para lang sa Miss Grand International. Doon ako magtitiis sa bahay at antayin ko na lang yung manalo. Pero dahil ikaw yan, I love it. Alam ko magpe-perform ka at excited ako kung paano mo eksinahan ang Miss Grand International. There you go guys. Maraming salamat. Ano po ang inyong views and opinion at saka ang inyong review and analysis dito sa Miss Grand International 2024. Comment down below lang kayo. Kung may hindi ako nabanggit, ipaalala lang yun dyan sa akin sa comment section. Maraming salamat and this has been Gaisel Ortega. Congratulations, CJ Opiasa, Miss Grand International 2024 first runner-up. Paalam!